Magandang Lunes ng gabi sa inyo. Siyempre magandang lalaki ako na bumabati sa inyo ng Merry Christmas very soon. Di ba? March 31 na ngayon. Payday! Kaya pala, medyo maraming abala. At bukas po ay April Fool's Day. So yung mga malambot ang puso na magpautang, sabi nila, konting ingat ho, baka kasi April Fool's Day kayo. Tomorrow is the birthday of Attorney Lorna Kapunan. So binabati natin, sarap ng pagkain kanina. Oo, dyan sa pantry. Wow, may lechones pa, ha? Catered ang pagkain namin. At may raffle pa siya. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Masarap talaga ang ulam. 2 television, may kung ano-ano pa mga pinaraffle niya. And tell you what, maswerte ako. Sinuwerte ako kanina, Tita Laila. Nanalo ako ng oven toaster. Kita mo. Nanalo ako. Bihira yan, mangyari. Two-door oven toaster. Walang mantika, mainit na hangin lang. Welcome po sa ating programa. Hanggang alas 10 ng gabi ang haba ng programa natin. Iyan po sa pagkatayo'y napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu at Negros, sa Cagayan de Oro, 101.5 sa Ormoc. Sila po ay nakikinig sa 99.9 FM Dream Radio at sa Tacloban, 107.9 Caboses Radio. Siyempre kasabayan tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Siyempre, wag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating social media account, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook. Hanapin lamang po at True Network PH. At True Network PH. Pero suntok sa buwan. Saan kaya tayo dadali ng programa natin ngayong gabi? Hindi ko alam kung anong itatampok natin ngayon sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Pero paalala ko lang po sa inyo, bukas po ay simula na ng buwan ng Abril. At sapagkat buwan ng Abril, papasok na po ang Semana Santa. Sana huwag nating malilimutan din yung ating spiritual exercises natin sa mga panahong ito ng Kwaresma at ng Semana Santa. Diba? Yung paggawa ng mabuti, almsgiving. Yung almsgiving naman, tingnan nyo, baka naman inaabuso na kayo. Wag naman pag may nakita na kasahod ang kamay, aabutan nyo kaagad. Tingnan nyo kung niloloko kayo. Hindi masama. Hindi masama na mag-ingat dahil pinaghihirapan ho natin ang ating mga pera. Kung gaano ang karami ang pera nyo, pinaghirapan nyo po yan. Huwag niyong bayaang makuha na piatos. Anong pangalan? Ni Mary Grace. Ay, nako. O siya, pagbabalik ho natin ay ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes. Huling araw ng buwan ng Marso sa unang bahagi ng programang Dr. Love Radio Show. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, huling araw ng buwan ng Marso. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-4 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 43 hanggang 54. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea.
Si Jesus na rin ang nagpatotoo na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili niyang bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa doon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bahay naman ng Capernaum, may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakuisapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman na hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi ka na. Hindi mamamatay ang iyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga yun, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya. "Alauna po kahapon nang siya'y mawala ng lagnat," tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi mamamatay ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea, pagkagaling mula sa Judea. Kapatid, naganap ang isang magandang himala sa isang opisyal ng pamahalaan sa kanyang anak na naghihingalo. Naniwala siya kay Jesus. Nagtiwala. Pagnilayan natin, ano ang ating relasyon kay Jesus? Tunay ba ang pagtitiwala natin sa Kanya? O nagtitiwala lamang tayo kay Jesus at sa Kanyang kapangyarihan sa panahon ng kadiliman ng ating buhay? Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may crush sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. Alas 8:46 ng gabi, welcome sa ating programa. Ito po si Brother June Banaag, OP, ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 10 ngayong Lunes ng gabi, huling araw po ng buwan ng Marso. At dito sa bahaging ito ng ating programa, ito ang inaabangan ng maraming doctor lovers dahil po nakakapulot po sila ng panibagong aral sa buhay. Hatid po ng ating inaabangan ang episode na ito, ang Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Ang bahaging ito ng ating programa ay hinango po sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. At gusto ko rin pong ipalaala sa inyo, pagkatapos ng programang Dr. Love, dito po sa 105.9 True FM, madidinig po ninyo ang full episode ng Face to Face Harapan.
At kung nanonood po kayo sa Channel 19, ay pihado ho mapapanood nyo ang buong episode ng Face to Face Harapan. Kasama rin po sa programang yan sa ang harapang tagapayo na sina birthday celebrator, Attorney Lorna Kapunan. Happy birthday! Kain ng kain ha, masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ang sarap ng handa niya kanina. Oo. Natikman mo ba? Talaga? Inabutan mo yung lechon? Wow. Doktora Camille Garcia at ang inyong lingkod. Baka mo galit si Doktora Camille sa'yo. Ang inyong lingkod, Brother June Banaag po, ang Dr. Love ng 105.9 True FM and True TV. Baka ho, gusto niyo magbigay ng inyong komento, mensahe, opinyon sa inyong mapapanood ngayon sa ating episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Pwede ho kayong magpadala ng inyong mensahe or opinyon sa Dr. Love Facebook Messenger. O kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin pong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Uhaw sa Pansin. Panoorin po natin. Nang dahil sa pagsita niya sa pagsingit sa pilahan ng tubig, ayan, pati ang kanyang fishball cart, sinira. Naku, kabuhayan yun, ha? Santa, humarap ka na. Talaga yan ang pangalan mo, Santa? Si Santa po. Oo, nasa na yung aginaldo namin? So, ano nangyari? Sa lugar ninyo, walang poso. Wala. May puso po, pero nung tinanggal na yung bomba, may lumalabas na pong tubig. Ano na siya? Ano, Hanggang- tagas lang ng tagas? Opo. Ha? Grabe naman Libre yun. na po yun. Totoo? So, pag walang umiigib, tagas lang siya ng Opo. tagas? Sayang naman ng tubig. Anong barangay yan? Taga saan kayo? Sa Kainta po. Kainta. San Isidro. Okay, so parang merong doon bukal, no? Opo. So, ngayon pila ang mga tao. Opo. Parating may pila. Araw-araw po yun, kahit gabi na meron pa. Totoo ba? Kasi nga naman, mahina pag lang walang siya. tao, di pipilahan na siya. Opo. O ano ngayon ang nangyari? So may nakapila, tapos... Opo. Nakapila ako ng 5 timba. Naglalaba ako. Nagmamadali ako dahil magsasaing na nga po ako. Magluluto na. Itong goy-goy, tinanggal yung timba ko. Inilagay yung timba niya, pinagbigyan ko. Inulit niya ulit ng inulit. Napiko na ako. Bakit alakas ang loob niyang tanggalin timba mo, tapos sisingit siya? May sama siya ng loob sa akin. Ah, may sama ng loob. Opo. Bakit? Nanligaw siya sa anak ko, 14 years old. Ha? Hindi naman siya pwede. May edad na siya. Yung goy-goy, may edad na. Opo. Ilan taon? Siguro nasa 30 na siya. Lahat, lipat na kami lahat dyan. Ay, hindi yata pwede yun, 30 tapos minor de edad. 14 yung anak mo. So, paano mo naman alam na liligawan niya? Nakita ko, just sinasabi ng anak ko, ayaw niya nga, ang kulit nga daw niya. Ay, pinagsabihan ko siya. Sabi ko, wala mapapala yung anak ko, tsaka unang-una, batang-bata pa siya, tsaka nagagamot siya. Oo. Sabi niya, Walang asawa yung goy-goy. wala po. Okay. Tambay lang po siya. Tambay, wala pang hanap Oo, buhay. nakikitulog sa tricycle, kung saan lang siya abutan ng antok, dun siya. Pero masipag naman siya. Paano masipag walang trabaho? Ano siya, nagkikiigib. Yun, pinagpapaigib po ng tiyahin niya. Tapos kahit kanino, nag-iigib siya, binabayaran siya. Titinda ng isda pag may puhunan. Pag may puhunan, naku, mahirap yan ganyan. So, mabuti na lang yung iyong anak, may matinong isip na hindi basta papatol. Opo. Tsaka may sugat siya kasi sa balat. Yun ang kinagagalit ko kay Goy Goy. Tinutokso niya na, galis-galis. Psoriasis po, hindi po yung nakakahawa. Ngayon, siyempre, bilang magulang, masakit sa akin yun. Okay, so ngayon, balik tayo dito kay Goy Goy. Marami siguro nagagalit din sa kanya. Kung parati siyang sumisingit. Kasi kami lang po nag-iigib noon. Kaya, nainis na ako. Ako na lang, timba ko na ng timbang inaalis niya, tapos inano niya yun sa kanya. Tapos nagalit siya. Binalibag niya yung timba ko. Adi siyempre,
Sa galit ko, namura ko din siya. Kasi kung ano yung sinasabi niya sa akin, hanggang sa pag-uwi niya, sinipa niya yung kariton ko ng fishball na tumaubo yun. Eh di natapon lahat. Natapon, tapos nasira na yung gulong. Ay, Ngayon, naghahanap buhay po ako ng araw-araw, hindi na po ako makakaubos ng 5 balot. Dala-dalawa na lang kasi mahina doon sa lugar namin. Kaya kailangan ko yung gulong dahil dinadala ko yun ng Sontre. ayun. Doon malakas sa may basketball court. Yung gulong, magkano naman yun? Hindi ko po masure. Kasi nung pinagawa ko yun noon, 1.5 pa po yung dalawang gulong. Importante talaga yung mga yung mga simpleng kabuhayan, Kasi nandiyan nakasalalay. Opo. Nakakamagkano kang kita sa isang araw? 300 na lang po. Sakto na lang pangkain, kaya hindi ko mapagawa yun. Also, dati nakakalimandaan. Hindi lang po, 900. Pag Malaking bagay yung nawala. Sabado linggo. Kasi Ay. naikot niya yung tikuring karton yun eh. Oo. Kahit ako kumakain ako sa mga ganun, yung masarap yun, yung nasa istante. At saka kailangan talaga lumiligid ka, Oo, hanapin totoo mo kung po. saan ka Kung saan makakabenta. maraming tao. Opo. Ayun, ang problema. Kung sinira naman kasi. Ano yan masama yan tsaka labag sa batas yan pero teka muna, eto na siya, ang siga daw sa pilahan ng tubigan sa kanilang barangay na naninira ng food cart. Totoo ba? Goy-goy, humarap ka na! Palaman ang mukha mo. Dito ka pa. Siyempre, ikaw naman, nakapila ka na, marami kang tubig. Tapos ang sakit pa pang pinagsasabi mo sa akin sa sarili ko. Kahit naman ako, sabihin pa ng ibang tao dyan, nakakarinig, nakakaya. Mga sinasabi mo na masasakit. Kaya binawi ko lang yung sinabi mo po na ang sasakit ng sinabi mo sa akin. Kaya parang hindi na kitang ginagalang. Ilang taon niyang anak ko para ligawan mo? Para hintayin ko lang sa mag-edad niya, doon ko sa liligawan. Ganon. In love si Boy. Kapag may sakit ang anak ko, kaya mo ba suportahan ng sakit na ang gamot nun? Kahit wala akong masyadong trabaho, mag-ahanap ako ng trabaho para masuportahan siya ng maayos. Yun, ganun ba? Ganun pa, no? Dakila ka. Pero menor de edad pa yon, matagal-tagal pa yon. Okay lang po, pwede nga po maghintay eh. Oo, maghihintay ka talaga. Talaga, ha? Oh, ito naman, Goy-Goy, ano ang version mo dyan sa sumbungan niya na bastos ka daw, nang babalibag ka ng balde, at pagkatapos nangaagaw ka pa ng pwesto, pagkatapos nanira ka pa ng kabuhayan. Ano talaga ang kwento dyan? Inutusan po ako ng tiyahing ko kumuha ng balde kasi gagamitin niya pang CR ng tiyahing ko kasi na-stroke po yun. Wala pong mag-iigib eh. Kasi ano lang po yun eh, yung parang hapon ng katawan niya. Paralisado. Opo. Oh, Tapos tapos? yung balde, eto, si doon, ang dami nang sinasabi, nag-isingit lang ako ng sa balde. Kailangan kasi ng na-stroke na tiyahing ko para magamit. Eh, siya, ang dami nang sinasabi ng mga masasakit na salita. Kaya binawian ko sa kanya magsasalita ng ganyan. Tapos, Teka muna, sino bang nauna sa pagsasalita ng masama? Ikaw Siya ba? po. Dahil sa lumiligaw siya sa anak mo? Hindi po, dahil doon po sa pumipila siya ng wala sa lugar. Oh. Nagmamadali rin ako magbalna. Pinagbigyan ko na siya ng ilang timba, inulit niya naman. Kaya sobrang Bakit hindi ka nga pumila? Bakit? kailangan na po kasi tapos kung mag-igib doon, tapos magtatrabaho pa ako ng contraction, extra lang po. Tapos pag wala Pares po, lang naman tayo nangangailangan ng tubig dapat paalam ka naman lang ng maayos sa akin. Hindi yung basta ka na lang nag-iigib ng ganon. kagad-agad na sinabihan mo ako no, masasama ng loob eh. Mga salitang masasakit. Kaya nagalit ako, kaya naibalibag ko yung balde. Pero kung pila yan. Pila po. Goy-goy. Opo. Di ba sa lahat? Ano yan, hindi ka pwede talagang makisingit? At kung sisingit ka dahil sa tindi ng pangangailangan mo, bakit hindi nakiusap? Nakikusap ako sa kanya ng tama. Sabi niya, mamaya na. Siya pagalit, ang dami pang sinasabing masasakit na loob na iba, parang Pinagbigyan kita ng pinamandiliit niya 5 ako. beses. Pinagbigyan ka na daw ng 5 beses. 5 beses na. Ulit-ulit. Sa dami mo, Ano pa yung drama? May lakad ka, sa dami mo kasi nagmamadali. sinasabi na masasakit. Kaya kahit Natural. dumilim nung paningin ko, kaya nahihagis ko na yung balde. Kahit saan-saan naman. Hindi
Hindi ka nakikinig kasi. O yun na lang. Talagang at least umaamin siya, nagdilim yung paningin niya. Kasi nga sa galit. Sa galit. Bakit naman pati yung food cart niya, nabalibag mo? Sa sama ng loob ko, talagang galit na galit talaga po ako sa kanya na marami pong pinagsasabi na masasama ng loob na katulad ng gento. Ganyan, palabay ka na naman, wala ka na ng trabaho, ganyan. Yung bubong mo, saka natutulog, sa tricycle na lang. Well, ganun nga talaga kapag nagkasagutan na, hindi mo na alam kung yung sisiklab. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Bato lang ng bato. Patong-patong na yung masasamang Tama, salita, oo. ano? Opo. Tapos nadaanan yung card ko, yun, sinipa niya pa. Yung matanda, nagka-black eye. Ay. Hindi ka naman sadya na itulak lang. No. Oo, pero ba't dapat tinulungan mo man lang? Hindi mo man lang tinayo. Paano na itulong inablanko na nga, kaya umalis na lang para hindi na masyadong lumaki. Okay. Walo. O, teka muna. Pero dapat yun, tinulungan mo yung matanda. Tama, di ba? Oo. Kailangan tinulungan mo. Parang nag-shop po ako eh. Oo, Para nasyak ka sa lang. pangyayari. Opo. O kaya Kasi naiintindihan nakita ko mo na ng medyo mas mabuti yung sarili mo, na kapag mainit ang ulo mo, Pa- lumayo ka na lang, lumayo huwag ka na na lang po. magsalita. Opo. Di ba? Huwag ka na lang magsalita, lumayo ka na lang. Lalo't kung ayaw kang pagbigyan sa pagsisingit, karapatan nila yun. Di ba? O, kampihan na. Siya ang umawat sa pagwawala daw ni Goygoy. Pero bakit parang siya parawang nadamay? Ito pala, siya pala yung may-ari noong tumatagas na bukal. Nagtataka naman ako, paano ka pwedeng mag-may-ari ng bukal? Diba? So anyway, aalamin natin ang katotohanan sa likod nito. Lola Feli, humarap ka na! Ayan. Medyo naguguluhan ako, Lola. Teka muna, bakit ka, ano yan? Yan ba yung nalaglag ka? Ayan, o, pakita natin. O, ayan, yung kalahati ng mukha niya ay may bugbog. Dahil nalaglag. Lola, masama yan pagkakalaglag mo yan. Tumama ako sa motor. Oo. Ang hirap naman yan. Buti hindi ulo mo, no? Naku, masama pala yung pagkakalaglag ni Lola kasi hindi kayo tinulungan. Wala ko siya itutulong kasi wala siyang pere. Hindi, ibig sabihin, kahit man lang binuhat kayo sa pagkakalaglag nyo. May bumuhat naman po sa akin. May iba. Oo. Okay, so Lola Feli, ano ba yung kwento talaga nung bukal? Ang bukal po ay kasaysayan po doon. 1985, kami po ang nagpalagay ng bukal. 17 tao po kami na nagtulong-tulong para ipakiusap kay Mayor Ben Felix sa Cainta. Nalagyan kami ng poso. Oo. Tapos hanggang ngayon, nagkaroon ng, tumatagas ang tubig. Tumatagas ang tubig. Kusa na siyang bumukal. Dati binobombahan namin yon. Ngayon, bumukal na siya. Okay, so si Aling Feli, ang kakampi ni Santa, siya naman ang tiyahin na nag-utos kay Goygoy na mag-igib ng tubig nung araw na yon. Kane, humarap ka na. Bakit ka kay Goygoy naman kumakampi? Ikaw ang nagpaigib sa kanya nung araw na yon. Opo, kasi may stroke nga ako. Na-stroke ka. O kaya mabagal ka maglakad. Oo. O tapos, Ay, inutusan ko ito ng tubig. Sabi ko, mag-CR ako. Ginaano kasi niya, yung nagmawala niyang magsingit. Kaya, sabi ko, ano ba yan, Santa? Pinagbabawalan mo magsingit yung mahingi lang ng tubig. Siguro, kahit sino ba naman, siguro kailangan ng tubig eh. Ano mga tika ni, hindi ko siya pinagbabawalan. Kaso, abusado na siya. Pare na lang ang lagay niya. Naglalaban naman din ako. Ay, dapat. Pwede Sabihan yung lang dalawa lang. maayos. Tapos isa sa akin, dalawa lang. Kaso halos lahat na ng timbangnya, siningit niya, pinupuno niyo na yung drum niyo. Dapat nga sabihan mo lang maayos. Sinabihan ko siya ng maayos, kaso sumasagot-sagot siya. Mumura-mura mo. pwede bang maglagay Aling Feli doon ng karatula? Bawal ang sumingit. Pwede po. Naglagay na po yun. Naglagay na kayo. Hindi talaga.
hindi po Ano mangyari. nangyari? Wala, Hindi wala sumusunod. talaga. Ako minsan nakapila ako, ang timba ko pupunta sa, nasa bugad, pupunta sa dulo eh. Ayun na nga, kasi nga, walang namamahala. Walang namamahala, hindi na kaya ni Lola Feli yun. Siya pa magsusuway. Kita naman natin yung mga naging sugat ni Lola. Ayan. Oy, nako, eto ha, goy-goy. Hindi biro ito. Tingnan mo kung gaano kalalim. Kung gaano kalalim, eto, ayan o. Kung gaano kalalim, yung sugat, eto ang lalim niya Mahirap ito, pwede kang makasuhan, pwede kang makulong. Tapos yung pagkabalibag mo pa ng hanap buhay niya. Dr. Love, ano bang dapat na asta pagka ganyan? Yung kulang ang resources, tapos agawan sila. Hindi ba dapat regulasyon yan? At Dapat may order talaga. Dapat may regulasyon. At doon sa kaso ninyo, sa barangay dapat unang magsimula yan. Pero ang gusto kong pagtuunan ng pansin dito ay si Guy-Goy. Palagay ko kailangan 30 years old ka na, no? Matutuhan na natin kung paano makontrol ang anger, ang galit, you know? Kasi sa lipunan natin, walang lugar yung kagaya ng ginawa mo. Miski saan may pila, kung ako if you will cut the line, tapos ako yung maapektuhan, may maririnig ka sa akin, tuturuan kita. Kasi hindi ko pinalalampas yan, kahit matanda yung magka-cut ng line, tinuturuan ko. Ito, respeto lang ang kailangan ng bawat isa sa atin. Pag wala yan, respeto, yan ang gulo ng mundo natin. Yung pag nakiusap ka, depende yun doon sa desisyon ng papakiusapan mo. Prerogative niya yun eh. Kasi siya ang nandun sa unahan. Okay? Oras natin, ganatang alas 9:19 sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag ngayong Lunes ng gabi. Narito ang reaksyon sa ating Pes to Pes. Hirit ni Dr. Love at kay Claring Morante. Nakakarindi, paulit-ulit ang sinasabi ng goy-goy. Paulit-ulit yung rason niya, mali naman talaga. Di ba? Kasi nakikiusap siya. Pala, pinagbigyan na. 5 beses na siyang pinagbigyan. Di ba? Abuso na yon, abuso na. Gertrude Gonzalez. Sa pilahan talaga, bawal naman talaga sumingit. Kaya nga dapat pumipila ka maliban na lamang kung payagan ka na sumingit. Pero hindi ka pwedeng magalit kung hindi ka pasingitin. Nako sa akin, ako dyan, very sensitive ako dyan, lalo sa pilahan. Nako, kahit sa ibang bansa, yung ibang mga nationalities, parang ordinary lang sa kanila yan. Ganon. At nakaka-insulto, nakakaasar talaga. Di ba? Lalo yung nakapila ka sa ATM, di ba? Pagkatapos, yung turn mo na, ikaw nang mag-withdraw. Nakadikit sa likod mo yung tao na susunod sa'yo. Parang gusto ko sipain. Hello, pwede ba bigyan mo ng space? Di ba? Minsan kasi hindi ginagamit yung common sense eh. Nawawala yung common sense eh. Nawawala yung sense. Common na lang. Rodolfo Sangenis. Ma'am Corina, nakatisod pa kayo ng istorya ang misteryo ng bukal sa kainta. Oo. Yung bukal na yan, yung pinagtatalunan namin nung tatlo actually. Sabi ko, yung bukal, yan yung tubig na galing sa ilalim ng lupa. May pressure yan. Pag yan, pinigil mo, halimbawa, nilagyan mo ng gripo, tapos pinatay mo, ang pressure niyan, lilipat dun sa ibang lugar. Mawawala yung tubig na lumalabas dyan. I know that kasi yung si Nova Villa, yung kaibigan ko, yung artista, meron niyang bahay sa San Fabian, Pangasinan. Meron silang bukal. Ang ginawa niya para hindi masayang ang tubig, nagpagawa siya ng swimming pool at doon tumutulo yung bukal. Kaya hindi mo pwedeng patayin yung bukal eh. Ngayon, sa lakas ng pressure, lumalabas na sa poso yung bukal, kaya tuloy-tuloy. Hindi yan talaga nilalagyan ng valve. Walang gate valve na nilalagay dyan. Otherwise, lilipat sa ibang lugar yung pressure niyan. Tinay Aure. Baka naman po napasobra ka ng pananalita kay Goy-Goy.
Kaya biglang naghurumentado yung bata. Siguro po nainis na rin kasi 5 beses na rin siyang nag-cut ng line. 5 beses siya nag-cut ng line. Bukod pa siyempre doon sa may ibang hugot May ibang hugot yung babae na yung kanyang anak na minor de edad pinopormahan ni Goy-Goy. Ayun, kaya meron siyang ibang hugot. Meron pa ba? Okay, Teresita Perfinian. Alam mo kuya, dapat magpakabait ka. Paano ka magugustuhan niya para sa anak niya? Ganyan ang ugali mo. Ay nakaw, talaga naman. Pero suntok Wala nang pag-asa. Dahil, paano yun? Ayaw nung nanay sa kanya. At yung bata naman ay minor de edad pa, maghihintay pa ng matagal-tagal. Baka may makitang kasing ganda ni Jenjen Morales yung si Goy-Goy. Ay siya, malilimutan na yan. Maniwala ka. Sana all. Kain ng kain, masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Noon, alas 9:23. Bago natin ibigay sa inyo si Lance Abellion, mga pagbati muna ng ating mga doctor lovers. Si Yek Lopena ng San Pedro Laguna, buwabati ng magandang gabi. Kasama si Riza Templadong Parang Kape. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Good evening po. Kinig muna ng Dr. Love bago matulog kasi final job interview ko po as a service crew bukas ng umaga. Always listening from Antipolo City. Laban-laban lang. Good luck to you. Final interview no? Kakanervyos Sherry Picho ng Seattle, Washington. Magandang gabi. Angelita Banatao. Buwabati ng magandang Lunes. Luigi Canistri, Margin Tabugok. Good evening, Brother June, watching from Barangay Corporacion, Lupon, Davao Oriental. Aba, Davao, dibatiin natin si Amadeo Jojo Gonzales ng Davao, Metro Davao, kasamang kanyang ina na si Mami Lorlene Gonzales at ang barkada ko si Julie Singkay ng Davao. Miles Macabenta Raya, ang kaibigan ko, buhat po sa Tel Aviv, sa Israel. Doon ko nakilala yan si Miles Macabenta Raya. Napakabait niyan. Magandang Monday po, Sir June. Happy birthday po kay Attorney Lorna Kapunan. Actually, bukas po ang birthday niya. Sinelebrate lang po namin sa face-to-face kanina. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, good evening and happy listening to you, my friend. Marvin Zandro Riabad, listening now via Radio 5 while driving through traffic sa Commonwealth Avenue. Ayan, ako, Commonwealth Avenue. Talagang traffic dyan sa lugar na yan. Angelita Agulo ng Plaridel, Bulacan. Si Jobert Dacerat Tripoli ng Baybay City, Leyte. Nagpatugtog na po yung love song ng Glory of Love nung Sabado ng hapon. Salamat Dr. Love, salamat sa 105.9 True FM. Paborito ko kasi ang awiting yan. Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Chato Sakluti watching the program. Happy week, Dr. Lovers. Shout out kay Lance Abellion, Yek Lopena, and Sister Lourdes. Lars Erickson. Magandang gabi, Kuya John. Naghihintay po ako ng 60 days para ibalik yung dati kong pangalan sa Facebook na Roberto Ignacio ng Pasay City. 60 days. Tagal noon. Evelyn Fortunado, magandang gabi from Real Quezon and Alani Hungko ng Kuwait. Magandang gabi sa inyo. 9:26, let us welcome sa araw ng Lunes sa ating programa ang ating spoken word artist, si Lance Abellion. Good evening, Lance. Welcome to Yes po, Dr. Love. magandang gabi po, Brother Jun, at sa ating po mga listeners po natin ngayong gabi. Very casual si Lance ngayon, ha? Nasa bahay lang siya ngayon at nagpapahipahinga at nag-iisip-isip ng mga bagong tula na kanyang isusulat. Lance, mga ilang tula na ang naisulat mo so far? Wow. That's a very hard question po. Siguro po, kung bibilangin niyo po yung libro ko po, 5 libro na po yon. So kulang po siguro po mga 50 na po mahigit, maybe. 50
Can you imagine? Mga bunga yan ng mga pagninilay, bunga yan ng mga inspirasyon mo, no? Apo, yes, Minsan mga wala namang kakwenta-kwentang bagay na pagtuunan mo lang ng pansin pero nagawa mo ng tula, di ba? Yes po. That's po the beauty of creative writing. Oo. That's the beauty po of writing in general. Na kumbaga, yung mga simple po na mga walang kakwenta-kwentang bagay ay nabibigyan po talaga namin po ng halaga at kahulugan. At kahit po yung mga simpleng bagay lang po, nabibigyan po namin ng hugot, nalalagyan po namin ng konting, emosyon. That's very Damdamin, nice. diba? Anong inihanda mo para sa mga fans mo ngayon? Anong title ng poem na isinulat mo para sa iyong mga fans ngayon? Okay, so dahil ngayong gabi po ay syempre po, ilang linggo na lang po ay Semana Santa na. Syempre po, iukol pa rin po natin about sa Semana Santa ang ating offering ngayong gabi. Yan. Ang tula ko po ngayong gabi ay pinamagatang daang pauwi para po sa ating lahat na minsang naligaw ng landas, pero lagi nating tatandaan na merong naghihintay sa ating pag-uwi. Meron naghihintay sa ating pagbalik sa tahanan. Parang parang hugot mo dyan, parang prodigal son na tumalikod sa kanyang ama at bumalik pagkaraan ng ilang panahon at inabutan niyang nandun pa rin naghihintay ang kanyang ama. Daang pauwi. At yes po, actually, yan po, tama-tama, yan po ang gospel po kahapon. Yun, oo. So let's hear it from Lanza Billion, our spoken word artist, on Dr. Love Radio Show. Daang pauwi. Lahat tayo ay may inuuwian. Mula sa mahabang araw ng pagkayod ay ang tahanan ang parating siyang nakaabang. Mga yakap, halik, tapik sa balikat ng mga taong ibig tayong yapusin ng pagtanggap. Hindi ba't masarap ang umuwi sa tahanang may antanda ng pagmamahal na may bakas ng pananatili? Subalit sa kagustuhang maging tanyag, maging bantog at tanggap, minsan ay aminin na natin maraming beses na pinipili nating lisanin ang ating pinagmulan, inuukol lang ating mga panahon at sarili sa mga bagay na kumukupas, sa mga buladas ng palakpak, ngunit sa kabila nun, tila hindi pa rin tayo tanggap. Hindi pa rin tayo totoong sapat. At unti-unti tayong nilalamon ng pagtatanong na kung papaano nga ba tayo muling magiging ganap at buo. Malayong-malayo na tayo sa tahanan na ating pinanggalingan, ang kinalagyan na hinihintay ang muli nating pag-uwi. Subalit, minsan, sa isang iglap, sa hindi inaasahang pagkakataon, sa gitna ng kalamigan ng gabi, ay biglaan nating mararamdaman ng isang kakaibang yakap na para bang hindi na tayo ibig pang bitawan. Sa yakap na yun, madalas tayong natatagpo ang marumi, ngunit ang yakap na yun ay gagawin tayong nyebeng maputi at maaalalang ang lumikas sa atin, sa akin at sa'yo. Sa mga nabibigatan ay hindi napipiliin pang lumayo, bagkus tayo ay kanyang itatayo. Kakanlong sa kanyang mga bisig. Iingatan tayo sa kanyang pagmamahal na para bang isang ina na patatahanin tayo sa ating pag-iyak. Parang may kamay na hindi handang humulagpos. Mga kamay na hindi ibig bumitaw. Sa ating paglayo ay matyaga ang kanyang mga kamay na lalapit patungo pabalik sa atin, ang kanyang mga paa na lalakad patungo sa ating kinaroroonan, na kung sakaling hindi na natin matagpuan ang daang pauwi, ang kanyang pag-ibig ang ating magiging tahanan. At muli, handa siyang buksan ang kanyang pintuan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Galing. I love you, Anyeng. Mwah. Lance, talaga naman, sabi nga ni Aling Lourdes, kain ng kain, masarap ang ulam natin, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Hello po, speaking pa kay Aling Lourdes. Hello po. Sige, bumati ka na, Lance. Oo, bago mo kainin yan, kakainin mo.
Siyempre po, binabati ko po, special mention ko lang po, binabati ko po si Albert Galoy na nakikinig ngayon. Pare, happy viewing sa'yo. Siyempre kay Mommy Avalon Mites, kay Mommy Edna Abelion, sa mga kapatid ko po sa Laya Philippines, sa pamilya ko po, Abelion family. At siyempre po kay Sir JC Calasikas, kay Ate Eklopena, kay Miss Rizang Templadong Parang Kape, at syempre po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Muli po maraming salamat Brother June at sa bumubuo po ng 105.9 True FM. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you very much. Lance Abelion ang ating nakasama mga kaibigan. Buhat po sa Sampaloc, Manila ang ating spoken word artist. Oras natin, alas 9:33. Dr. Love sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Dakilang araw nito, araw ng pagtubos, Biyernes Santo. Araw na binasbasa ng banal na Diyos, mula sa Diyos, nagkatawang tao. Diyos lamang may dakilang puso, mabutihing ipagkaloob ang anak man din ay Diyos, upang mga kasalanan ng mga imbing nilikha, mahugasan, mabawasan, imbing pagkadukha sa harapan ng Amang lumikha ng lupa. Sa prosesyon ngayon, masdan maiki, katawan ng Diyos, pahihirapan, ubod tindi. Hahampasin, duduraan, susugatan, sukdulan, bago krus sa malayong kalbaryo'y buhatin, upang siya'y ipakong walang awa, painumin ng abdo at tapusin ang sibat. Kailangan bang Kristo ay tuminag? Diyos ba'y walang karapatang tumiwalag? Dugo at kamatayan lamang tanging kabayaran, sa hidwaan, nakawan, bilangguan, patayan. Sagot ay nasa prosesyon. Masdan, masdan. Ang programang Dr. Love Radio Show at ang himpilang ito ay nakikiisa sa sambayan ng Kristiyano sa pag-alaala sa paghihirap ng ating Panginoon sa panahong ito ng Kwaresma. Oras natin, ganap ng alas 9:43 ng gabi sa huling bahagi ng ating palatuntunan. At narito ang ating tampok na liham kasaysayan sa gabing ito buhat kay Tony ng La Union. Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ko sa pangalang Tony mula po sa La Union, 36 anyos na po. Dr. Love, napasulat po ako para sana ilapit ang kasalukuyan kong pinagdaraanan. Ako po ay may kinakasama at may 4 years na po kami at mayroon na rin po kaming isang anak. Aminado naman po akong mahirap ang buhay namin dahil hindi sapat ang sahod ko. Ganun pa man, alam po ng Diyos na ginagawa ko po ang lahat para hindi sila magutom. 2 po ang trabaho ko, isa sa umaga at isa sa gabi. Pero sapat lang sa pang-araw-araw na pagkain namin, ang mga bagong damit at ibang mga gusto ng kinakasama ko para sa kanila ng anak ko ay hindi ko po maibigay. Pati na rin ang paggala niya sa mga lugar na kinakailangan ng bayad o di kaya naman ay mamahaling pagkain. Minsan nga naisip ko, para naman akong mag-isa. Aalis ako bago sila magising, uuwi ako, maliligo at aalis na uli para sa isa pang trabaho. Ni minsan, hindi ko naramdaman na concerned siya sa akin. Para bang ang kailangan lang mabuhay ko sila. Kahit parang hindi na kami pamilya.
Hindi po ako kinakausap ng kinakasama ko at hindi malapit ang anak ko sa akin. Ngayon, Dr. Love, nagulat na lamang po ako nang kausapin ako ng kinakasama ko nitong nakaraang gabi. Mayroon daw po siyang kaibigan na niyayaya siya na mangiwang bansa pero kailangan po ng malaking halaga para mapaalis siya. Ako ngayon ang kinukulit niya. Umabot na nga po sa punto na nagalit siya sa akin dahil nga walang usad ang pag-iipon ko para makaalis siya. Pero alam mo, Dr. Love, hindi nga po siya nagpapaalam o nagtatanong man lamang sa akin. Basta na lamang siyang nagdemand ng pera para makaalis. Sa totoo lang po, hindi naman ako napapagod para sa kanila eh. Napapagod ako kasi pakiramdam ko, kahit anong kayod ko, hindi po sasapat. Napapagod na ako sa tuwing nakikita ko ang mukha ng kinakasama ko. Napapagod ako sa tuwing hindi man lamang niya maparamdam na partner kami. Dr. Love, mahal ko po ang kinakasama ko pero palagay ko siya itong mabigat kasama. Nagsisimula na po akong mag-isip na makipag-iwalay sa kanya. Kaya ko naman pong mag-isa basta't kasama ang anak ko. Tutal naman, parang ganun din naman po ang sitwasyon ko ngayon. Nababahala nga lamang po ako kung maibigay ko na ang sapat na pera at makaalis na siya ng bansa. Baka naman mapahamak siya doon. Lalo pat wala rin siyang aral kagaya ko. Ano po ba ang gagawin ko? Gumagalang, Tony. Can't Smile Without You. Now it's atin na The Carpenters at 9:51. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Tony ng La Union. 36 anyos at mayroon siyang ka-live-in. 4 years na sila ng kanyang ka-live-in at may isang anak siya dito sa kanyang ka-live-in. Hindi sinabi ni Tony kung ilang taon na yung kanyang ka-live-in. The way she thinks, ang paraan ng pag-iisip ng ka-live-in niya ay parang teenager. Parang teenager. Parang kulang, ano? Alright, mabuti hindi siya ang napangasawa ko. Kasi kung siya ang napangasawa ko, itutulong ka siyang maghanap buhay para malaman niya kung paano kumita ng pera. Alam mo, yung ginagawa mo, Tony, hinahangaan kita. Kasi hindi lahat ng lalaki ay nakakaranas ng paghahanap buhay ng dalawang jobs. Ako naranasan ko yan. Nung nasa Amerika ako, hindi pwedeng patay-patay ka sa Amerika. Magugutom ka. Bukod sa dalawang pamilya ko, may pamilya sa Manila, may pamilya ako doon. So, sa umaga pa lang, meron akong full-time job, yung 8 to 5. Ako yung nagtuturo sa mga developmentally disabled. Pagdating ng gabi, alas 6 hanggang alas 10 ng gabi, salesman naman ako ng sa Radio Shack. Electronic store. So, uwi ka lang sa bahay para maligo, kakain, tapos trabaho na naman. Uwi ka sa bahay para matulog, tapos gising ka na naman sa umaga. Araw-araw ganon. Nakakapagod yun. Now, ang asawa mo, parang immature ang asawa mo. Parang hindi niya alam kung paano kumita ng pera at ang responsibilidad. Ang gusto niya, mukhang utuin, mukhang utuin yung asawa mo, no? Ewan ko, kung ang klase ng babaeng katulad nitong kinakasama mo, kung ako ang magiging ka-live-in niya, hindi ko pagtitiwalaan ng pera ko yung pinaghirapan ko. Kasi, hindi siya marunong mag-budget. Gusto niyang kumain ng mamahalin pero wala siyang hanap buhay. Gusto niya magdamit ng mamahalin pero wala siyang hanap buhay.
gusto niyang magpunta doon sa mga lugar na may bayad, pero wala naman siyang pera at umaasa lang siya sa'yo. See? Nakakatuwa yan. Oo. Pag yan ang asawa ko, siyang pagtatrabahuhin ko. At hindi ko pagtitiwalaan niya ng perang pinaghirapan ko. Ako magbabudget. Masyadong immature ang iyong ka-live-in. Nagtataka nga ako sa'yo talagang ang haba ng pasensya mo. Now, may anak kayong isa. At kung hihiwalayin mo yan, which is a good idea para sa akin, tandaan mo lamang na karapatan ng asawa mo na kung bata pa ang anak mo, below 7, na siya ang may custody doon sa bata. No? At kung ang takbo ng kaisipan ng asawa mo ay ganyan, parang hindi magandang makasama ng anak mo yan dahil baka makuha ng anak mo yung takbo ng kanyang klase ng kaisipan na irresponsible at immature. Na I doubt it kung gugustuhin din ng ka-live-in mo na siya mag-alaga ng anak niya sa klase ng takbo ng kaisipan niya. Kung sa niya ibibigay yung bata, kailangan meron ngayong kasulatan, kasunduan na ikaw ang magkakaroon ng custody dahil ayaw niya. Now, tama ba, Dr. Love, na payagan ko siya at mag-ipon ko ng pera para makaalis siya ng bansa kung dito nga sa Pilipinas hindi niya maiayos ang desisyon niya sa buhay, pupunta pa siya sa ibang bansa? Anong gagawin niya sa ibang bansa? Akala ba niya pinupulot ang dolyar sa ibang bansa? Hindi po. Pinaghihirapan yan, no? Pinaghihirapan yan. Kung ang girlfriend mo, ang karelasyon mo, ganyan ang takbo ng kaisipan, huwag kang magagalit ha, pero ang katotohanan, medyo tanga-tanga ang girlfriend mo. Utuin. Kasi nadinig lang niya na pwedeng pumunta sa ibang bansa, gusto niyang umalis na ng Pilipinas, wala naman siyang pera. Saan siya kukuha ng pera? Sa'yo. At kung makapag-ipon ka at makapunta sa ibang bansa, paano ngayon? Meron ba siyang trabahong makukuha? Sa takbo ng kanyang kaisipan, meron ba siyang trabahong uso pa naman ngayon ang scam farm sa ibang bansa? Sabi ng ating producer. Kahit nga scam farm, hindi kukunin yan eh. Yung ganyang klase sa interview pa lang, talo na eh. Di ba? So, yung klase ng asawa mo, dapat dyan i-guide, hindi asawa, ng ka-live-in mo. Dapat dyan i-guide. At medyo tanga-tanga, no? Yung iyong ka-live-in, sorry pero yun lang talaga ang, ang salita na magagamit ko na mauunawaan mo. Kung ganyan ang asawa ko, pagsisisihan ko. Kaya, ang aking suhestyon sa iyo, kung nag-iisip ka na hiwalayan siya, hindi kita masisisi dahil hindi handa ang kaisipan ng iyong ka-live-in na meron siyang makasama dahil immature. Yun lang. Mas pinakamagandang desisyon mo, hiwalayan mo siya dahil hindi naman siya nakakatulong sa iyo. At kung hiwalayan mo siya at gusto mo na ikaw ang maging custodian ng iyong anak, itanong mo sa kanya kung sasangayon siya. Kung sasang-ayon siya na ikaw ang mag-aalaga dahil ikaw may hanap buhay at kaya mo, kung sasang-ayon siya, gumawa kayo ng kasulatan na sumasang-ayon siya na ikaw ang maging custodian ng kanyang anak. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.